Good morning mga kablada, at sa aking mga timeless babies. Nandito ako ngayon sa Lingsat Marine Protected Area along the seashore, of course, or coastal area ng Barangay Lingsat, City of San Fernando, kung saan syempre ay dadalawin ko of course ang kanilang headquarters dahil kailangan ko pong magkaroon ng ocular survey sa tataniman po namin this coming Sunday, November 22, 2020, kung saan magtatanim po kami ng bigtaog at bakawan. Ayan, nakikita nyo po may mga iba't iba po silang pwede itahin katulad ng nyog. At eto na nga po, pasilip po sa inyo. Ayan, nandito na po yung mga itatanim. Ang dami-dami po. At syempre po si Ma'am Rose Ann Valdez. Ma'am Rose Ann, ano pong position natin sa City Environment and Natural Resources? Ayan, so Environmental Management Specialist po under ng Coastal Resource Management. So yun. How long you been working po with Centro? Since 2016 po. 2016. At talagang kayo po talaga yung nakahawak sa Marine Protected Area sa siyudad ng San Fernando? Late mga 2018 po siya. Dati po ang hawak climate change and special projects and even overlaying po sa resource management. Ano yung pinakamalaking challenge sa'yo bilang environmental specialist? Pinakamalaking challenge ang hawak po natin ang coastal resource management. Yun nga po, paano mag-adapt, na-implement ng maayos yung mga programs and projects ng city environment, hindi lang dahil makakalikasan tayo, kundi dahil kinukonsider natin yung pangkabuhayan at pagkakakitaan ng ating mga kapwa mangingisda. So, yun po yung isang malaking challenge. Kung paano po natin sila i-complement ng maayos. So you just you don't just focus doon sa mga itatanim, sa kalinisan ng karagatan, kundi pati din yung mga naninirahan. Yes po, kailangan po natin i-consider kung hindi po sapat na malinis at maganda lang po ng ating karagatan. Siyempre, kino-consider din po natin yung mga kababayan natin na mangingisda na doon po nakadepend ang pangkabuhayan nila, pang-pamilya, ganun po. So, dapat align po yung mga projects natin doon. Hindi lang basta maganda malinis, but of course, sustainable din siya and nakakatulong po tayo sa mga kasamahan ko. So may mga iba't ibang mga programa kayo para sa mga mangingisda natin na taga-barangay Lingsat? Yes. Okay. So, ayan ma'am, pa-explain na lang po kung ano yung mga nandito po na nakikita natin yung mga seedlings. Ayan, so andito po tayo sa Lingsat Marine Protected Area. Ito po yung isang kabuhayan po nila. Since yung mga enforcers and officers po natin dito sa tower is honorarium based lang po sila, hindi po sila yung talagang matatawag po nating sahod. Kumbaga volunteer lang po sila, may binibigyan lang po tayong konting honorarium. So ito po yung dagdag na pangkabuhayan nila. Nag-grow po sila ng mangrove propagules, umbrella tree, bigtaog tree, and then ito naman po yung binibili natin and itinatanim po natin sa mga taniman po natin dito sa San Fernando. So dito po natin kinukuha, training po natin sila para maganda po yung mapatubo nilang mga halaman. Ayan. Wow, ang galing-galing po talaga ni Ma'am Rose Ann. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, kasamahan ko po si Ma'am Rose Ann dito sa siyudad ng San Fernando, not just as we belong to the city government, pero kapareho ko po siyang community tour guide po ng siyudad ng San Fernando. Kami po yung magka-batch na nagpa-accredit at nagpa-recognize, ayan. So, nakita nyo naman po, 'di ba? Kayang-kaya niyang i-tour ang bawat bisita dito sa siyudad ng San Fernando na busog sa kaalaman. Ayan, syempre. Yun, 'di ba? So, ang ma'am, pasilip natin yung lugar. Sure ayan. Po. So natin, ayan. Ayan. So, ano to, ma'am? Ito po ay marker po, wherein ito po yung indicator kung saan po yung boundary ng ating marine protected area para malaman po ng ating mga kapwa mangingisda kung saan pwede at hindi po sila pwedeng kumuha ng mga isda. So, indicator, floater po natin. Pero since katatapos lang po ng malakas na bagyo, tinanggal po muna natin siya para hindi po siya maanod at masira. So, ito po yung tower po ng Lingsat Marine Protected Area at nakalagay po dito
Ayan, Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippine National Police Maritime Group, Headquarters, Regional Maritime Unit 1, AB Fernandez West, Dagupan City. This marine protected area was adopted by Regional Maritime Unit 1, 101 MARPSTA. Ayan, fishing activities are not allowed in this area. Okay. So may mga ganyan po silang mga pinasasabi-sabi. Ayan. Tapos ano naman po ito, ma'am? Itong, ayan po ano ito, floater din po ba? Ito parang pang volleyball. Ito po ay parking, pinaglalagyan po ng rubber boat ng isang ating partner agency na nagagamit din natin. So, nakikisuyo po sila ng parking area dito. Pero, unfortunately, wala po yung rubber boat ngayon. Kasi, repair and maintenance po niya. So pumalaot. Yes po. Ang dami talagang yes po. na-prepare. So, Yes. saan po tayo banda magtatanim? And so magtatanim po tayo sa Lingsat Waterways. Doon po natin itatanim itong mga mangrove propagule. So ang target po natin is ma-rehab po yung area or ma-develop po natin yung ating mangrove forest. Kasi bukod po sa kailangan po natin yun para sa makatulong sa atin. And naka-declare din po siyang timberland. So isa po yun sa mga project po ng office na ma-rehabilitate yung area, maibalik yung dating sigla ng mangrove timberland. Ayan. Pag sinabi natin mangrove timberland, kasi hindi masyadong maintindihan po ng mga ordinaryong individual, paki-explain pa po. Ayan, so pag mangrove timberland po, sinasabi natin, ibig pong sabihin nun is, naka-declare po siya under national government through Department of Environment and Natural Resources, wherein wala pong mga major activities or construction na mangyari doon. Ang dapat lang pong mangyari doon ay planting, rehab, mag-promote po ng livelihood projects tulad nga po ng pag-culture ng crabs at ng iba't iba pong mga marine biodiversity para mas mapalago at hindi po masira yung area. So yun po ang ibig po sabihin pag dineclare po siyang timberland. So bawal po ang mga major construction activities, only rehabilitation and sustainability program po yung dapat na ginagawa sa kanya. Wow, ang sarap pakinggan, no? Isa talagang ihemplo si Ma'am Rose Ann sa City Environment and Natural Resources po ng city government. And of course, to our country. Kasi not just as a good citizen of the Republic of the Philippines, talagang very responsible sa kanyang trabaho at saka well-versed ka pagdating sa usapin ng iyong nasasakupan na trabaho. Grabe. So, saan po tayo banda magtatanim, Ma'am Rose Ann? Sa Lingsat Waterways po tayo, doon po tayo pupunta mamaya. Ayan. Okay, so kukuha lang po kami ng mga itatanim at pupunta na po kami doon para prepared na po siya by this coming Sunday. Yun na lang po magtatanim gagawin namin. So, pakakaantabayanan po lahat niyan. Dito lang sa Doc Timeless Yari with Ma'am Rose Ann Valdez. So, ayan, nandito ako sa Lingsat Marine Protected Area sa harapan ng watchtower po ng sinasabing Lingsat Marine Protected Area. Ayan, mapapansin nyo po. Ayan, nakalagay po dyan, Adopt Marine Protected Area, LMPA, Lingsat Marine Protected Area. Ayan, 101. Yan po ang kanilang watchtower. At kasama ko pa rin po si Ma'am Rose Ann Valdez, ang ating Environmental Management Specialist 1 ng City Environment and Natural Resources. At yun nga, binabanggit ni Ma'am Rose Ann na doon po sa area na yon ay halos usually high tide, ma'am. Lalo po katatapos ng bagyo. So katatapos ng mga high tide. Ngayon po, kumalma na yung dagat, nag-low tide na siya. So kung makikita po natin yung mga residents natin doon, may mga bata pa po. So namumulot sila ng mga seashells, mga seagrass na pwedeng ulamin. Seagrass na yun, ma'am. Seagrass. Mga arosep, mga ganun po. Pag nag-low tide, may mga arosep dyan. Kasi, opo, nakikita ngayon nila, tas nakukuha nila. Kasi pag high tide, syempre hindi po nila. Tas yung mga seashell, kinakapakapalang po nila doon sa mga mga shells bato-bato. yun, ma'am? Iba't iba po mga local na seashells nandun po sa area. Kasi mabato po doon na part. And I think that is rich in iodine. Yes! Ayan. So, very healthy po talaga. Sila. So, at night, hindi nakikita yung parang maliit na isla na yan. Or pag nag-high tide. Pag nag-high tide. Oh, okay. Ayan. Ang ganda ng
coastal area ng Barangay Lingsat. Talagang inalagaan talaga. 'Di ba? Talagang pinagtutuunan ng pansin ng Senro talaga. Yes, opo naman. Wow. So, ayan, pupunta na po kami sa kung saan kami lugar magtatanim po ng mga mangrove at na iba't iba pong klaseng mga pananim na po pwede po doon sa may tubig alat. Kaya pakaantabayanan nyo po yan, of course, with Ma'am Rose Ann Valdez. So ayan, nandito na kami ni Ma'am Rose Ann sa area kung saan kami magtatanim ng ano yung tatanim natin, ma'am, sa Sunday? Bakawan. Yan. So dito po kami magtatanim sa Sunday ng bakawan. Ayan. So ang dami ng bakawan. Bakawan ba yan, ma'am? Yes po. Ayan. Oh, ang ganda ng ano, bridge. Like a bridge over troubled water. Ayan. Ang bilis maglakad ni Ma'am Rose. So this is fish pan. Ano yung mga nakalagay dito sa mga fish pan, ma'am? Bangos, tilapia. Meron ba silang mga pasayan, padaw? Wala po, pero yung mga iba is white lang po sila. Hindi po talaga sa nito. Kanino po to, ma'am? Yung mga area. Oo. May mga plants po tayo doon sa mga area. Pero ang pagtataniman po natin is dito po sa mga waterways. Okay. Nagkakaroon din ng high tide dito sa mga fish pan. Opo, kasi ito pong mga waterways is connected po sila sa dagat. So, nag-unit po yung tubig alat at tubig tabang. So yun yung sabangan. Yes, ito pong mga tubig na to ay brackish water. Brackish water. So, ito po ang propose po namin na area na pagtaniman po ninyo. Since previous planting activities po namin is nakapagtanim na po kami. So, kung makikita nyo po is may mga naitanim na. Ayan. Ay, oo, pag So parang ang gagawin po nating activities, syempre every activity, meron at meron pong mamamatay. So parang yung gagawin po ni na Doc Yari on Sunday is replanting activities. Hanggang maating po natin na lahat ng maitanim ay mabuhay. So pwede mo pong mag-start tayo dito. So pwede po natin bisitahin yung mga ibang naitanim na. So kung mapapansin nyo po, meron po doon sa mga sites, ayan. Oo nga. So parang magre-replant na lang po tayo. So may mga naitanim na po tayo dati. Oo. Ayan, ayan po sila. So ito po yung mga waterways po natin. Ayan. So dito pa po sa area na to. So, promote po yung pagtatanim ng mangrove kasi marami po siyang benefit. So, since nandito tayo sa area ng mga fish pond, so kung mapapansin nyo po, yung mga fish pond na walang tanim na mangrove, nag-erode po yung mga lupa. Pero kung mapapansin nyo po, yung mga may mangrove, nahahawakan po niya yung lupa. So, ito rin po pinopromote natin sa mga residential area kasi po ito ay wave breaker. So, nalilesen niya yung effect if ever man na may tsunami or may malakas na alon. So, yun po yung mga benefits niya. And compared po doon sa mga forest trees po natin, si mangrove is naka-absorb siya ng 30% more ng carbon dioxide compared doon sa perennial trees na normal doon sa mga forest areas po. So 30% na carbon dioxide and more. 30% more than the normal na tree. Okay. Yan. So ano bang normal na na-absorb po ng isang normal na tree? Depende po doon sa laki niya. Okay. Depende po doon sa area kung nasaan siya. So maganda po si mangrove. And sa magitong area pwede tayong mag-cultivate, mag-culture ng crabs, ng shrimps, and pamahayan po siya ng mga isda. So yun po yung mga iilan sa maraming benefit po ni mangrove. Ayan. Ayan. So, and sa pag-protect po ng ating national agencies, naka-national ban po ang mangrove na mag-cut. As in,
bawal po mag-cut ng mangrove. Dahil sobrang kailangan natin silang protektahan at alagaan. So ito nang itsura ng mangrove. May iba't iba pong klase ng mangrove, bakawang lalaki, bakawang babae, Abyssinia Maria. So ito po, diverse area po dito sa, kung makikita po natin. Paano natin ma-identify na yung isang mangrove ay babae o lalaki? Sa bunga po niya. Ah, Ano po, okay. pero ito, mostly Abyssinia Maria po ito. Ayan. Abyssinia family siya. So, Pag sinabing Abyssinia family, ma'am, ito po, yung dahon niya kakaiba. Tapos meron din po parang yellowish, no? yung mangrove na, ito po parang kahoy lang siya na normal. Meron din po yung mangrove na marami siyang roots. Kung nakakita na po kayo ng ganon. Oh, yes, ma'am. Usually yung nakikita doon sa mga bridge. Ganon. Oo, maraming na parang pinamamahayan ng anaconda ang itsura o kaya buhaya. Yun, so yun po, marami siyang roots, ganyan. So yung mga klase niya. So ito po ito yung isa sa mga area na nire-rehabilitate natin. So tulad nga po ng sabi ko kanina, kung nakikita nyo po, nagpapromote tayo ng mangrove planting pero merong fish pond. May livelihood pa rin po yung mga tao. So tinatry po nating i-drive ang protection and management, conservation doon sa pamuhayan, pangkakitaan ng mga kapwa natin, mangingisda. Ayan, so hinahayaan lang po natin silang mag-fish pond, pero dapat meron din po tayong mga planting activities. And ini-encourage din po natin yung mga fish pond owners na tamnan po nila yung gilid po ng mga fish pond nila. Para hindi mag-erode. Yes. At may pamahayan po yung mga isda. Ma'am Rose, ano tong mga to? Yung parang ganyan o yung mga... Roots po. Ah, grabe. Opo. Ganda ng roots. Para nga talaga ma-hold niya yung yung soil. Opo. Yes, tapos may mga butas-butas. Ito yung mga pinapasukan ng crab. Yung mga apo, yung mga wild na Ayan. Ito, kailan kayo tayo magkakaroon ng fish pan, Ma'am Rose? fish pond. Ang yam. Kasi nung bata kami, Ma'am Rose, mayroon kaming fish pan sa bahay. Pinahukay ng tatay ko ng bulldozer, tapos nilagyan niya ng lutos sa gitna, tapos may kangkong, tapos nilagyan namin ng tilapia. Tapos nung lumindol nung 1991, nawala yung tubig. Tapos lahat ng laman niya na isda pumunta sa kabilang bahay. Last way ng tubig. Tapos yun, eventually, ayaw na ng tatay ko na magkaroon ng fish pan. Mahilig talaga kasi, nung bata kami, dinadala niya kami sa may sabangan, sa Carlatan. Apo. Namimingwit-mingwit kami. Tapos meron siyang tabukol. That's the term for Ilocano ata yung pagkwatas or kaya agsigay. Tapos ada tibilog mi nga duwa, dape racket mi. Tapos nung, parang kasi yun yung gustong gawin ng tatay ko every Saturday, Sunday, pag syempre tapos ng work, syempre nakaka-stress naman din na nasa trabaho ka. Ayun, pero nung tumanda naman na, ayun, naiba na yung hilig niya. Ayan. So, ayan mga kabaladab, aantabayanan niyo po yung part 2 ng aming coastal greening, kung saan magtatanim po kami ng bakawan at nang mapangalagaan natin ang ating inang kalikasan. Maraming salamat, Ma'am Rose Ann Valdez, ang ating Environmental Management Specialist 1 ng City Environment and Natural Resources Office ng siyudad ng San Fernando.